Good day mga ka-YouTubers. Ito na naman po si G-Tag at ipapakita ko sa inyo ngayon ang aming na pagawang bahay dito sa Australia. So almost 3 years na rin to ngayon, magti 3 years na. At ito yung bahay na pinundar namin dito ng aking asawa. Bale, papakita namin sa inyo yung kabuuan. Ito yung video na to, ito yung na-turnover sa amin. So medyo lumang video na to, pero ito yung turnover day namin sa bahay na to. Tapos dito syempre nung transfer na kami ng mga gamit, kaya almost 3 years na rin to ng video na to. Pinapakita ko lang kasi hindi ko na-upload to simula nung nag-video kami nung na-turn over na sa amin yung bahay. So sa mga hindi nakakaalam, ito yung mga pwede nating syempre ma-acquire dito sa Australia, yung mga opportunity na pwede nyo gawin. Pagdating dito sa Australia, syempre, magpagawa ng bahay. So, ito, newly built house to. Mula foundation, yung process namin na almost, kasi nung ginawa tong bahay namin, ito yung time na nagkaroon ng COVID. Kumbaga, matagal din, almost kulang-kulang 1 taon din nung mga delays kasi nga yung nung pinalanan namin tong bahay na to is 2018. 2018. So, naayos na lahat, yung mga papeles, yung mga council na, mga requirement ng council, yung mga kailangang bayaran sa government, pati yung sa lupa. So, yung builder, pagkuha ng builder. So, yan, papaliwanag namin sa iyo paano yung process nito. Although, ito yung COVID times nga, naging maganda naman din yung outcome dahil nga may mga government support at incentive ng panahon ng COVID. Kaya nung binibuild to noong 2019, almost 3 years ago na, nagkaroon ng halt nga, kaya natagalan yung pag-build ng bahay namin. So anyhow, ito na, 3 years na kami dito sa bahay na to simula nang na-turnover. So yung video na to is pinapakita namin sa inyo yung harap ng bahay namin, yung yan, yung mga decorations, yung mga garden, yung flowers na ayan, mga nakatanim na yan dito nung binili namin yan. So sama na yan doon sa buong part na ng housing, yung housing. Ayan, yan yung mailbox namin. So dito, makikita niyo medyo bare pa yung bahay. So kasi nung panahon na yun hindi pa masyadong wala pa masyadong touch namin yung mga design namin. Ngayon, pag papakita namin sa inyo yung video yung from before and after na may mga nalagay na kami mga sarili naming touches. So ito yung bare lang to. Ito yung simulang mga turnover sa amin. Yung mga plants na yan, yung iba dyan, yung iba kasama dyan, yung iba dyan, diagdag na lang namin. So almost pag bumili ka ng bahay dito sa Australia, halos kasama na almost ando na lahat yung mga gardening, yung mga lawn, yung mga damo, yung lahat. Pero may mga naririnig din ako minsan sa West Australia yata, kasi nasa Queensland ako. Parang minsan yung ibang mga bahay na pinapagawa doon is parang minsan yung iba labas lang, yung kasama sa package, tapos ikaw na yung bahala sa loob. Pero depende yun sa package ng builder kasi kami paggawa kami nga from foundation. So yung house namin is built up from ground up. So ito awa naman ng Panginoon at tayo naman ay matagal na rin pinapangarap din na magkaroon ng sariling bahay. So ito yung unang-una naming bahay dito na napundar. So although may mga plans pa kami na kumuha ng ibang second house at investment house, ito yung pinaka-memorable sa amin dahil nga talagang pinaghirapan namin para magkaroon kami ng sarili namin bahay dito sa Australia. Ayan, ito yung pinto doon sa pagpasok sa hallway. Dahil nga marami kaming mga paintings din doon sa previous naming house na gusto namin itong i-company dito sa bago naming house. So makikita nyo, yan ang kulay niyan. Yung floor niya tiles. Yan yung pinto niya.
So yung color niyan, may color palette kami sinunod eh. Um, yan. Yan yung sa office. Yan, next time, bibidyoan natin din yan sa office. For as of the moment muna, papakita lang muna natin yung hallway, yung rampus. Ito yung parang entertainment area, pero additional to doon sa mismong main entertainment area. Okay, dito naman po tayo ngayon sa Rampus, which is, ito is additional living space na kung saan in the house na pwedeng, yan, maglaro yung mga bata. So, aside from doon sa main entertainment area namin, so, ito yung tatawag ng Rampus room or, yes, children play area or hangout ng mga, yan, mga kids ko. Dito sila naglalaro, nag-game. So, multi-purpose siya. Yan. So, may mga paintings yan. Kami ay madalas namin kasi iniipon yung mga paintings na yan. So, mga Australian painters ang nag-paint niyan eh. So, madalas, yan, bibili kami ng ganyan. Yan, so ito 1984 pa to. Yan, so, iba't ibang yan, mga iba't ibang mga paintings yan na na-acquire namin. Tapos nilalagay lang namin dahil sa Rampus. Kasi gusto namin yung mga paintings na may parang may touch ng environment. Parang kala Juan Luna. Yung ibang pwedeng maging kaparehas na siyempre sa Pilipinas is Fernando Amorsolo rin kasi yung view. Yung lighting ng painting, yan. Tapos yung scenery, yan, di ba may si Fernando Amorsolo rin sa mga ganyang painting. So, medyo na ako doon sa mga ganyang painting kaya gusto kong nag-acquire niyan tapos ni-display. Although may mga paintings din tayo ng yan ng mga plants, which is yan naman ang gusto ng misis ko, yung mga embossed paintings yan. Naka-emboss yan eh, parang 3D paintings yan. Ay mga lang naman yan, mga plants at saka na nilalagay namin dyan. Gusto kasi ni misis na may touch of environmental chorba stuff eh. So gusto niya yung ganyan. Medyo ano lang kami, cozy style lang. Yan, mga rustic stuff na medyo cozy. Tingi lang na comfortable looking lang yung area. So gusto namin yung may ganyan, yung pag winter, may rugs, may carpets to make it comfy. Kasi may din kami tumambay dito kasama yung kid namin, si Riley. So, yan. So, gusto namin may lighting. So, pag may gabi, okay, gusto namin medyo yung dim light lang yan. Kaya, pagpapatay namin ilaw, yun lang yung bubuksan namin. Yung parang dimmer light lang siya. So, dito yan, may mga paintings na naman kami na yan, display namin. Parang almost Fernando Amorsolo style yan na mga painting na na didepict naman dito yung story ng Australian yan Australian outback or something nagpapakita yan na ito yung history nila. Ito yung yan, may mga pirma yan ng mga pintor na nagpaints niyan. So ayan lang naman yung mga hilig kong i-display dyan. May mga New York painting pa kami na inilagay ngayon dyan. So wala pa yan ng panahon na yan. Pero may mga bago kaming painting na i-display din dyan sa Rampus namin. So siguro ipapakita namin yun yung after this video, yung iba naming collection ng paintings na na-display na dyan. So yan. So yan nga, dito sa Australia may mga bagay na madaling baga opportunity. Kaya dito sa itong bahay na to na nagkaroon kami ng pagkakataon dahil nga savings at saka yung timing na rin ng panahon na yun dahil nga sabi ko nga is siguro right timing na kumuha na ng bahay dahil nga kasi nangungupahan kami. Ang mahal din kasi ng upa dito sa Australia. So
naisip namin na binabayaran namin dun sa pag-upa namin is ibayaran na lang namin na sa mortgage namin. Yan, naisipan namin na bumili na lang ng bahay para at least sa amin na yung binabayaran namin na mortgage, hindi na kami nagbabayad ng renta na yun naman is sa ibang tao, di ba? At in the long run naman, yung equity ng bahay, yung value nito, pwede namin din siguro pag gusto namin lumipat or gusto namin nang mag-settle down sa ibang area, pwede namin siya ibenta. So yun ang plano namin, kaya namin inakwarto yung bahay na to dahil nga lalo tumataas ang rental ng ano dito sa Australia. So mas madali sa amin dahil nga mas ano siya, mas hindi na kami palipat-lipat, sa isang stable area na lang kami. Ito sa namin to. Sa bathroom. Yan. Ito yung bathtub, yung shower. So, si Mrs. kasi, yan, yung mga scented candles, mga kung ano-ano dyan na nilalagay. Kasi nga mabango. Yan, mga display, ano lang naman yan. Kasi gusto namin medyo may touch ng coziness nga. Kasi gusto namin komportable tingnan. Yung design ng house is medyo modern siya. Modern basic look na naman. Ay naman masyadong kumbaga gusto lang namin yung medyo clean. Modern look lang siya. So, kaya mga black. Yung mga ano namin, yung sa basin area namin, black, white. Easy to clean. Yan, basic lang. Baga yung necessity lang namin. So, yan. So, aside from that, meron pang bathroom. Isa sa bathroom, nakahiwalay kasi yung toilet. So, pinapakita lang namin sa inyo yung bathroom area. Doon sa kabila niyan is yung toilet. So, next video siguro, pakita namin yung ibang mga rooms. For now, yung mga essential area muna. Kung saan madalas kaming tumatambay, which is yan, the bathroom, sa rampus, sa dining room, sa kitchen, sa entertainment area namin. So, yan, mga scented candles, yung mga iba dyan. So, basically, yung aming aim lang naman is to cleaner, slick look lang siya. Madaling linisin. Kaya yung countertop namin dyan is black and white. Yung color ng wall is Roxanne blue na pagkakatanda ko dun sa color palette na tinignan namin So nag-complement naman siya doon sa color ng floor at yung white din sa ibang area, mga trimmings. So ito kasi tiles to, white tiles lang yan. So for us to easily clean it. Ayaw ko rin kasi medyo dark na tiles dahil naisip ko is mas madaling makita kung white siya. So mas madali namin malilinis. So yan nga yung mga scents. Mahilig sa mga scents kasi nga nagka-calm siya So ako rin naman hindi nang gusto ko yung mga scents na yan dahil pag nandiyan ka sa bathtub, ligo ka, yung mga oil scents, nakakapagkalma siya. Tapos mga scented candles tulad ng mga yan. Yan, pinalight up lang namin. Yan. So, yan. So, medyo na-focus tayo dito sa bathtub, which is my favorite area rin naman.
Ito, punta tayo dun sa kabila, which is yan, ito lang pakita ulit yung Rampus. Punta tayo, next dito is yung sa next entertainment area. Ito yung main hall sa tabi ng dining. Mas malaki to kaysa dito sa Rampus area, which is just for, actually, more mga kids tumatambay dito eh. Yan siya, sabi ko yan, ganyan lang kapag medyo gabi na, patulog na, nagdi-dimmer light lang kami. Ayun ang trip namin para medyo ma-trigger yung sleeping hormones. Para antukin ba. Yan. So simply, ano lang siya, simple design lang, yung mga rugs, easy to clean. Yan, masarap sa paa yan. Gusto ko kasi medyo fluffy sa paa. Yan. Yung color is si Mrs. na yan ano yan, nag-combine ng kulay dyan para sa mga dyan sa mga area na yan. Kasi nga, yung gusto namin yung may pagka-earthy. Ay, meron pa kami isang painting doon sa gilid, di pa namin nakakabit yun eh. So dito may pagka-earthy yung kulay niya. Green. So, yun nga. So, kung kukuha kayo ng bahay sa Australia, ang una nyong tatandaan is, syempre, kailangan meron kayong down payment. So, doon, almost depende sa bank. Kasi pag kakakuha kayo ng bahay, syempre, tatanong nyo rin yung down payment, minsan 30%. Depende sa bank requirements. 10%. So, correct me lang kasi sabi ko nga, iba-iba yung requirements. So, pag-usapan natin yung next time. Doon sa house build up. Kasi nga, pag kukuha ka ng bahay, syempre, nasa iyo kung meron kang malaking pera na pangkakash mo. Pero syempre, pag wala, kaya mo lang yung pang down, laki na yun. Kumbaga, almost, ang house na to is nagkakahalaga ng almost 400,000. So, almost 400,000 din siya. So, parang yung equity niya ngayon, ang laki na. Ang laki niya ng equity na to. Mas mahigit kalahating milyon na rin ang value niya ngayon sa market. Mahigit kalahating milyon na. So, baga, hindi ka talo sa real estate eh. So, ang ano lang talaga is kailangan may panimula ka to build up a house. Kasi ang bahay, titira mo siya. Siyempre, titira mo siya, magagamit mo siya. At baga, advantage siya eh. Pag gusto mo na siyang ibenta, tumataas ang value niya. Siyempre, ang lupa, ang value ng house is, baga, hindi siya nagde-depreciate tulad ng mga sasakyan. Kasi yung sasakyan, nagde-depreciate ang value eh. Pero ang property, ang kagandahan kasi sa property, tumataas ang value. In the long run kasi, mababawi mo kung ano yung inilagay mo doon sa property. So, ito, dito pa rin tayo sa Rampus kasi nga, pinapakita pa rin natin yung total area ng design ni Mrs. dito so kasi Mrs. lang naman din naglagay ng mga touch of touch of her lady design. So, yung mga paints na yan, yung mga ibang mga design dyan sa hallway, siya rin naglagay niya. Binili namin sa mga malls dito sa Australia. Yan si Mrs. Yan. So, ito may mga cupboard dito kung saan namin lalagay yung iba nga yung mga, ngayon mga nilagay namin dyan yung mga kumot-kumot, yung mga warmer sa winter. Yung mga shoes naman ngayon nasa baba na yan, naglagay na kami dyan ng area para sa mga shoes. Pero before kasi,
Yan ang muna nilagay namin dahil kakalipat lang namin kaya makalat pa eh. Hindi pa ganun kaayos. Basta nilagay lang namin dyan kasi nga nagmamadali kami ng panahon na yun eh. Dahil transfer na. So basta pagdating, lagay ng mga gamit. So medyo magulo pa nga tong namin sa house dahil nga hindi pa namin naayos to nung kakalipat lang namin ito eh. Yan dyan, nang kahalo-halo lang yung mga gamit. Basta lagay lang ng lagay. Yan, yung mga bags si Missy. Andyan dyan kasi nga wala pang paglalagyan kay Riley, yung ibang mga gamit. Yan. Kasi nga wala pang, ayan, halo-halo. Yung mga ibang gamit ko. So dahil nagmamadali pa at hindi pa nakasetup ng maayos kung saan ilalagay yung one switch. Nilagay lang namin dyan muna yung mga pwede naming ilagay. Pero na ngayon, naayos na yan. Na-set up. Diyan na nilagay namin yung mga shoes, yung mga easy to get na, yung mga needed namin. So, dito na tayo ngayon. Open plan kasi to. Open plan area, which is yung dining, which is this one. Is nakadikit na siya sa, ayun, baga open plan, baga yung kitchen. Nandun na. Kasi di ba yung mga lumang house, naka-segregate yung kitchen sa dining. Ito, open plan siya. So, yung kitchen is, naka-open lang siya doon sa dining. Ito, mga displays to eh. Mga displays ni Mrs. na gusto niyang yan, mga favorite display niya yung mga yan eh. Kaya kino-compliment niya kasi yung colors din para at least mag-compliment siya dun sa design din ng house. Lalo nga light colored, so nag-dark kami. Para at least parehas tong yan, nandun ako. Video yan, kakalipat kasi yan eh. May towel pa akong dala kasi na pagod nga sa kaka-transfer ng mga gamit. Yan. Mga lightings. Yan. So, kung bibili kayo ng bahay, ang una nyong paplanuhin is yung area kung saan kayo mag-stay. So, sa amin, kaya napili namin dito sa area na to dahil nga dito yung trabaho namin. Malapit lang yung trabaho namin. Almost, wala pang 5 minutes. 5 minutes. Almost 5 minutes lang. So, driving. Doon na kami sa trabaho namin. So, kaya nag-decide na rin kami dito bumili dahil nga mas malapit sa work. Makakatipid ka ng fuel at saka yun nga yung time bagay hindi ka mata-traffic. So decide kami dito na kumuha ng bahay doon sa malapit sa trabaho namin dahil kumbaga mas makasave ka ng time at saka ng fuel. So yan nga yan mga plans mga galing yan sa kabilang bahay tinransfer namin dito kaya medyo pa siya na-shock siguro kaya naglagas yung iba niyang leaves. Yan.
Yung sa, yan yung, yan yung ano namin yan, yung TV namin yan. Binidyoan ko lang kasi may ganyan style yung TV namin eh. Pwede mo siyang i-set sa ganyan. Tapos parang magdi-design lang siya ng pusa. Lalabas siya ng mga graphic design. Pero yan yung ano namin yan, yung TV namin yan. Yan yung mga pillowcases namin. Gusto namin yung ganyan cozy look lang. Yung warm lang siya, cozy lang siya ka. Kasi kami tumambay-tambay sa main. Ito yung main entertainment area namin. So, may mga paintings din kami, mga abstract paintings. Yun ang mga ano ko is sa ganyan yung abstract paintings ng modern abstract. Nabili lang namin yan sa namin nabili to? A-Mart? Or sa ano. So, hindi siya yung pinainting talaga ng tao. Kumbaga display painting talaga siya sa house. Bibili lang siya sa dun sa mga A-Mart or K-Mart or something dito sa Australia. Pero yan, Australian, ano yan, housing paints yan. So, yan, abstract painting yan. So yung mga painting na nakadisplay dun sa Rampos, yun naman yung mga pininta talaga ng mga Australians. May mga pirma nila yun. Yan, yan. Yung mga pillows. Kasi medyo may rug style, parang carpet style na fluffy na pag winter, syempre, keep ng warm. Yan, ito medyo mabalahibo naman ito yung comfy sofa. Ito, ano lang namin, nilagay lang namin yan yung warmer kasi winter ito yung binidyo namin eh. Ito yung ano namin, yung carpet namin. So, yung mga furniture dyan, yan, hardwood yan. Ito, yung puti, yung, syempre, yan, ano yan, metal yan eh. Pero yung mga, yan, yung sa TV, yung pati yung dining set namin, magkakasama yan eh. Mga hardwood yan. Parang Bali wood, Bali yata, galing sa Bali, Indonesia yung wood na yan. So, nabili lang namin din siya, dun nga, sa A-Mart. Ay, hindi, sa ano to? Sa furniture shop to sa malapit dun sa may Makaiden o saan, yun ang city malapit dito sa amin. Yan. So, kung bibili kayo ng bahay, ang tandaan, ang importante is dapat meron kang savings na pang down. Syempre, yung kailangan alamin mo rin kung yung area ba is accessible. At syempre, yung
siyempre kailangan yung surroundings, 'di ba? Ito kaya pinili namin 'to dahil nga nasa end lot kami, corner lot kasi 'to. So tapos, ah, wala masyadong houses sa kabila kasi nga gusto namin medyo hindi siya yung main road, kasi ayaw namin na maingay, so tahimik siya, hindi siya main road. Kumbaga access siya doon sa area namin, pupuntahan mo lang siya kapag kumbaga hindi siya madalas talaga pinupuntahan dahil nga hindi siya main road. Ayoko rin kasi sa main road dahil nga yun nga, maingay tsaka yun nga, ang daming sasakyan dumadaan. So ito, nasa ano siya, andun siya sa mismong end lot siya sa may dulo kung saan kukonti lang yung tao. At tahimik siya. So mas comfortable kaya wala kang masyadong sasakyan na makikita. Kasi nga secluded siya dun sa dulo ng subdivision kung saan kami nakabili ng bahay. Yan. Yan, marble na rin yung countertop na yan. Solid yan, solid. Isang buong buo yan. Tapos yan nga yung mga naming utensils. So dito sa Australia, ang design ng bahay is almost may standard sila na sinusunod. So basically, ikaw na lang yung bahala kung ano yung gusto mong colors. Kung gusto mo ng ganyan, ganito yung countertop mo, o gusto mo ng ganitong style. So maraming options. So, sa design, ikaw din ang mamimili ng gusto mong design. So, kasama na rin dyan yung mga ibang mga kitchen furniture, mga kitchen na mga gamit. Tulad dyan yung mga dishwasher, dun part na rin siya ng contract pag bibili ka ng house. Mamili ka kung anong gusto mong dishwasher, lutuan. Yan, mga little bits and pieces yan na gustong gusto ni Mrs. Siyempre mga display items niya na binibili minsan kapag may mga pinupuntahan kami or may mga trip siyang maliliit na display items na gusto niyang i-acquire.
Yeah, meron din kaming mga scented na gusto namin yung smell ng house. Tsaka may bonsai kami dito sa gilid. Yan, totoong plants yan sa gilid na yan. Yan, bonsai na parang maliit lang siya na plant. Dito, yun yung mga gamit na yan. Kasama na yan. Kasama na din yung mga gamit na yan sa whole package ng... yan, yung mga dala namin yan, syempre. Pero yung mga kitchen equipments, yan. Yan, dahil napagod, kaka-transfer ng mga gamit, luto si Mrs., pork chop, and grilled chicken. Yan. May kamatis, sibuyas, toyo, suka. Yum! Yan, dahil ng dinner namin after maglipat ng mga gamit. Ayan, in-air fry pala namin yan. So air fried pala siya. Air fried chicken and pork chops.
Yan, dito naman yung mga lagayan namin ng mga foods, ng mga wine. Yan, yan, may mowet kami. Yan. May mga party yan. Pinapainom namin sa mga bisita. Ito yung mga fish sauce, vinegar sauce, soy sauce. May mga lagayan kami dyan. Lagayan ng mga condiments, mga ano-ano ng mga kagamitan na spices, tea, yan, candies, yan, coffee. Yan. Yan din yung mga paborito ni Riley, mga snacks niya. Mga paborito niya yan paborito. Favorite ni Riley na snacks niya yan. Yan yung coffee maker namin. Ginagamit pag kailangan ko gagawa ng coffee. So ito yung kabuuan ng kitchen namin. Yan. Ayan naman yung fish tank ni Riley. Yan. Ang ibang fish kasi na i-transfer namin sa kabilang fish tank. So, nilipat lang namin dito yung axolotl niya. Dahil nga kinakagat ng ibang fish. So, nag-iisa lang siya dyan ngayon. Kasi nga kinakagat yung mga fins niya. So, yung ibang mga fish hiniwalay namin sa ibang area. Yan, ang ilagang axolotl niya. No? Nag-iisa lang nga panahon na yan dahil nga yung isa niyang yung mga partner niya dyan na ibang fish na matay na. Although na-transfer namin sa kabila kasi nga medyo maselan pala tong axolotl. So, di pala basta-basta rin mag-alaga ng mga ganyang mga kind of fish. Fish siya category siya ng fish. Ayan, ito yung upgrade. Nagano kami ng TV. Smart TV namin. So, thank you sa panonood. Next time, subaybayan naman po nyo yung iba pang mga area namin dito sa house. Salamat!